Ang unang kwento na ating papakinggan ay nagmula pa kay James ng Batangas. Magandang gabi o umaga sa lahat ng mga manonood ng channel na ito. Itago niyo na lang pala ako sa pangalang James. Nangyari ang nakakapanindig balahibong kwento ko taong 2021. Pandemic pa noon at dahil nga mahigpit ang paglabas-labas, kaya napagpasyahan kong gabi na lang ako makipag-meet up dahil may bebenta akong item mula sa nakilala ko online. Gabi na nang mapadpad ako sa isang tulay sa may bayan namin. Bandang 9:00 siguro yon ng gabi. Hindi naman ako sanay lumabas ng 10 oras ng gabi. Pero napilitan ako dahil may bibilhin akong gamit para sa online shop ko. Meet up lang naman ang sabi ng buyer. Saad pa niya, madali lang daw niya akong mahanap sa may tulay at wala naman daw problema kahit gabihin akong pumunta. At dahil desperado na akong maibenta yung item, ay pumayag na lang ako. Malakas ang hangin at ramdam ko ang kakaibang lamig sa paligid. Tahimik ang paligid, tanging tunog lang ng dumadaang sasakyan ang maririnig. Tumayo ako saglit sa gilid at naghintay. Habang naghihintay ako sa gilid ng tulay, ay nag-text ako sa ka-meet up ko. "Sir, andito na po ako." Text ko sa buyer. Subalit mga 10 minuto na ang nakakalipas ay wala pa ring reply mula sa kanya. Lumipas pa ang ilang minuto, wala pa ring dumadating. Napaisip ako kung niloloko lang ako ng buyer ko. Pero naisip ko ring baka naligaw lang siya kaya natagalan. Nag-type ulit ako ng mensahe sa kanya. "Sir, nasaan na po kayo? Andito na po ako sa may tulay. Hinihintay ko kayo dito." Pero bago ko pa masend ang mensahe ko, may dumaan na lalaking nakaitim na jacket. Pamilyar siya sa akin. Parang kamukha niya yung nasa profile picture ng buyer ko. Subalit, ipinagsawalang bahala ko na lang yon at isinantabi na lang. Dahil ng mga oras na yon, ang tanging nasa isipan ko ay dumating na ang buyer ko nang makapagsettle na kami at makauwi na rin ako. Napabuntong hininga na lang ako sa pag-asang dumating na rin siya. "Boss, ikaw ba yung ka-meet up ko?" Tanong ko habang papalapit sa kanya. Hindi siya sumagot. Nakatingin lang siya sa akin. Parang may gusto siyang sabihin pero hindi niya masabi. Hindi rin gumagalaw ang labi niya. "Boss?" Muli kong tanong sa kanya. Bigla siyang tumalikod at naglakad palayo, pababa ng tulay. Nag-aalangan akong sundan siya, pero dahil kailangan kong ibenta ang item, sinubukan kong habulin siya. "Boss, teka. Ako yung ka-meet up mo. Bilhin mo na to." Medyo pasigaw ang pagkakasabi ko para marinig niya ako. Pero patuloy pa rin siyang naglakad at hindi huminto. Subalit may kakaiba sa kilos niya. Parang hindi siya lumulutang, pero parang hindi rin naman siya naglalakad ng normal. Parang dumudulas lang siya pababa sa lupa. Nang makarating ako sa dulo ng tulay, bigla siyang nawala na parang bula. Nagtayuan ang mga balahibo ko ng sandaling iyon. Tumigil ako at lumingon-lingon sa paligid. Pero wala talaga siya. Saka ko lang napansin na sobrang tahimik na pala ng paligid. Wala nang dumadaang sasakyan. Wala ring ibang tao maliban lang sa akin. Sinubukan kong bumalik, pero bago pa ako makalayo, biglang may nag-pop up
na notification sa cellphone ko. Hindi maipadala ang mensahe. Ang numerong ito ay hindi na aktibo. Nanginig ang kamay ko habang nakatitig sa screen. Nag-scroll ako sa palitan namin ng mensahe at binasa ulit ang mga message niya. At saka ko lang napansin ang huling mensahe niya sa akin kanina. Sa tulay tayo magkita. Dito ako nahulog noon. Hindi ko yun nabasa kanina at pakiramdam ko para akong binuhusan ng isang timba na malamig na tubig. Nanigas talaga ako sa kinatatayuan ko. Parang biglang huminto ang oras ng sandaling yon. At ramdam ko rin ang pagtayo ng mga balahibo ko. Naramdaman ko na lang ang malamig na hangin sa batok ko at may anino sa gilid ng paningin ko. Parang may nakatayo sa likuran ko. Tuluyan na nga akong hindi makagalaw. At bago pa ako makatakbo, may malamig na kamay na humawak sa balikat ko. Wala nang lingon likod, basta kumaripas na lang ako ng takbo. Binilisan ko talaga ang pagtakbo ko sa abot ng aking makakaya. Kaya ilang minuto lang ay narating ko na rin ang gate ng bahay namin. Pagpasok ko sa loob ng bahay, dun pa lang ako nawalan ng lakas. Napaluhod na lang ako sa panghihina at ang dalawang kamay ko ay nakatukod sa sahig. Subalit hawak ko pa rin ang items na ibebenta ko sana sa multong buyer ko pala. Naibenta ko rin naman ang item na yon makalipas ang 5 araw. Simula nang mangyari ang kababalaghan na yon. Pero siniguro ko muna kung totoo bang tao ang ka-meet up ko at hindi na multo. Hanggang dito na lang ang kwento ko at sana ay natakot ko rin kayo. Nagpapasalamat, James ng Batangas. Ang pangalawang kwento na ating isasalaysay ay nagmula kay Wendy sa paaralang kanyang pinapasukan. Halos lahat naman ng universities may kanya-kanyang classic horror incidents. Nung una, hindi ako naniniwala, pero iba pala kapag ikaw na mismo ang naka-experience nito. Kaya every time na may mga kwentong ganyan, hindi na close-minded sa akin. Nabalitaan ko rin sa nanay ko na may ganong insidente sa National High School, isang paaralan sa Isabela. Pero saka ko na yun ikukwento. Itong experience ko na lang muna ang aking ibabahagi. Second year college ako noon. Yung medicine building namin ay nasa pinakadulo ng campus namin. At hanggang second floor yung basement. Usap-usapan ng marami na meron daw supernatural incidents dito. Di ko lang talaga in-expect na makakaranas rin ako. Isang araw, may klase kami sa basement 2. Nagbanyo ako saglit. Paglabas ko ng cubicle, ay dumiretso agad ako sa lababo para maghugas ng kamay at mag-retouch na rin ng makeup ko. Nakalipas ng ilang segundo, nag-on yung isa sa gripo sa loob ng cubicle. Wala namang ibang tao sa loob ng banyo maliban sa akin. Pero wala akong pakiramdam na takot ako. Hindi sumagi sa isip ko yung mga supernatural na yan. Hinanap ko na lang kung saang cubicle yung naka-on ang gripo. Tsaka ako in-off yun. Bumalik ako at nag-retouch muli. Pagkatapos nun, bigla na lang nag-on yung gripo sa katabi kong lababo. Tulad ng dati, in-off ko na naman yon. Makalipas lang ang ilang minuto, nagsimula ng mag-on and off ang ilaw.
Di pa rin ako natakot. Alam ko na manhid ako. Hindi ko na lang pinansin ang pag-on and off ng ilaw. Pagkatapos ko, lumabas na ako ng banyo. Saktong paglabas ko, sumarado ng napakalakas yung pintuan ng banyo. Doon na ako natakot at doon ko na nagets na parang may entity doon na kanina pa ako gustong palabasin. Nainip siguro kakaretouch ko. Binilisan ko na lang ang paglakad palayo. Ayokong ipakita na natatakot ako. Nasa third year college na ako. May isang subject na naman kami sa basement na yon. Ang last subject ko ay alas 7 hanggang alas 9 ng gabi. Habang nasa kalagitnaan ng discussion ang prof namin, ay ihing-ihi na ako. Pero tiniis ko dahil ayaw kong makamis ng discussion kahit saglit lang. Hirap kasi ako sa subject ko na yon, kaya hinintay ko na lang na matapos yung klase. Kaso lang, nung matapos na yung klase namin, may tinanong pa ako saglit sa prof ko, kaya kami na lang yung huling nakalabas ng room. Paglabas namin, kitang-kita ko lahat ng mga kaklase kong nasa hallway. Kami lang lahat ang papunta sa dulo ng floor, sa hagdanan paakyat. Gusto kong dumaan sa CR, kasi nga ay kanina ko pa gustong ilabas ang likido sa katawan ko. Pero nag-aalinlangan ako dahil alas 9 na yon at madilim na. Yung klase na lang namin yung andon sa building na yon. Kaya ang sabi ko sa sarili ko, pag may makita akong classmate ko naliliko papuntang banyo, ay susunod na lang ako. Pero pag wala, hindi na lang ako mag-CR. Kaya binantayan ko kung may classmate akong liliko papuntang banyo. Ilang segundo lang, may isang ang lumiko sa CR, kaya naman sumunod na rin ako. Pagpasok ko sa banyo, nagulat ako. Patay lahat ng ilaw at wala ni isang tao doon. Agad akong lumabas ng banyo at sumabay ulit sa mga kaklase ko. Nagulat man ako sa nangyari ay hindi ko na pinahalata. Kinabukasan, kwento ko yung nangyari sa kaibigan ko. Sino ba yung classmate mong pumasok ng banyo? Tanong ng kaibigan ko. Hindi ko alam. Naka-side view kasi, kaya hindi ko masyadong kita yung mukha. Basta, babae, hanggang balikat ang buhok niya at may bangs. Irregular student ako, kaya halos ng kaklase ko ay kilala ko. Hindi na rin ako kumibo at nagpatuloy na kaming mag-review para sa next subject namin. The next day, schedule na namin ng 7 to 9 p.m. class sa basement 2. This time, hinanap ko yung nakita kong classmate ko na lumiko sa banyo. Pero hindi ko siya mahanap. Siguro lang ay nag-absent. Nagtanong ako sa katabi ko tungkol sa classmate namin na yon. Sinabi ko sa kanya yung itsura ng babae. Ang sabi naman ng classmate ko na nagtanungan ko, wala tayong classmate na ganon. Sure ka ba? Kasama natin siya dito nung last meeting. Saad ko sa kanya. Ang sabi ng classmate ko ay wala daw talagang ganon na classmate namin. Napatango-tango na lang ako sa sagot niya. Kaso lang, hindi ako mapakali kaya kinabukasan sa isang subject ko. Kwento ko na naman sa isa pang kaibigan ko. Naisipan kong pagtanungan siya dahil matagal-tagal na rin siyang nasa university. Laging bagsak sa klase, kaya retake ng retake. Nung matapos na akong magkwento, parang hindi naman siya natakot. Tanong niya sa akin, naalala mo ba yung nangyari last year sa isang subject natin sa basement 2? Nag-flashback sa akin yung nangyari. Last year kasi, sa isang klase namin sa basement 2,
Nagsasauli ng exam papers yung prof namin. Hanggang sa isang quiz paper na lang ang natira. Walang kumuha ng papel na yon. Tinanong niya kami kung kaninong papel yon, pero hindi namin kilala yung pangalang nakasulat. Ma'am, baka na-mix lang yan sa kabilang block. Suggest namin sa kanya. Sige, saglit lang. Punta muna ako sa faculty. Baka estudyante to ng isa pang kasama kong prof. Saad ng prof namin. Bumalik yung prof namin sa room na may mapait na ngiti at umiiling. Wala guys, napagtitripan na naman tayo yung extra dito. Kaming lahat ay hindi na gets. Hindi nyo magets? Ibig kong sabihin, may ghost student na nagtitrip. Student yan dito, maraming taon na ang nakalipas, pero namatay siya. Pero huwag kayong matakot, sanay na kami sa kanya. Saad ng profesor namin. Ang daming supernatural na naganap sa basement na yon. May namamasyal pa lang, extra student. Next day, chemistry subject naman namin. Nasa laboratory kami. May pinapakuluan kaming chemicals sa test tube. Nasa pinakadulo yung pwesto namin ng lab partner ko. Iniwan lang namin saglit ng partner ko yung test tube namin para magtanong lang sa katabi naming pair nang bigla na lang nabasag yung test tube namin. Hindi namin ginagalaw yon. Nireport namin sa prof. Baka daw mali yung process namin. Pinalitan na lang ng lab in charge yung test tube namin. Naiinis pa kami dahil kailangan naming ulitin yung buong experiment process since sumublay kami. Ilang minuto lang, sumabog ulit yung test tube. Kaya naman pinaulit na naman sa amin yung experiment. Pero ng mga oras na yon, sinubaybayan na talaga kami ng prof namin. Wala namang mali sa ginawa naming process. Kaya lang, nabasag na naman yung test tube. Nagtinginan yung prof namin at yung lab in charge. Napatawa na lang sila ng konti at pinalitan kami ng station. Simula nun, success na yung experiment namin. Nang matapos na yung klase, kinausap kami ni prof. Halik kayo dito. Nagsilapitan rin yung ibang friends namin nakaklase. Wala palang mali sa experiment nyo sa simula pa lang. Nagkataon lang talaga na bumisita dito yung isang kaklase nyo at napangiti ang prof namin. Hindi na bago sa amin yon at gets na namin agad yung ibig sabihin ng prof namin. Simula ng mga insidenteng yon, parang nasanay na rin ako. Hindi na ako nagpapanik kasi ay pinipili ko na lang intindihin yung mga ligaw na kaluluwa dito sa university namin. Naranasan ko na ngang mag-sleep paralysis sa library namin. May mga sofa talaga sa library namin na pwedeng pagtulugan. Umagang-umaga, nagka-sleep paralysis ako doon. Tsaka one time, nagbanyo ulit ako sa 4th floor ng library. Yan yung mga pinakakonting tao sa floor na yon. May naririnig akong umiiyak sa banyo. Kahit ako lang naman yung tao doon. Ganun talaga. At pipiliin mo talagang tanggapin sila kahit nakakatakot na ang sitwasyon. Hindi naman sila nagpapahamak. Siguro ay gusto lang talaga nilang maramdaman na isa silang estudyante ulit. At kailangan din siguro nila ng dasal para matahimik na ang kanilang kaluluwa. Hanggang dito na lang at maraming salamat.